Kabanata 4131. Ang kaguluhan na dulot ni Dustin ay nakakuha ng atensyon ng kanilang makapangyarihang mandirigma sa Sea of Chaos. Nakatingin sa malayo ang kanilang namamahala na Diyos at napangiwi. Ang isa sa kanilang maraming kakayahan ay nagbigay daan sa kanila na makadama ng mga kakaibang bagay sa Sea of Chaos. Sa tuwing ang isang bagay ay nakikita wala sa lugar, malalaman nila ang tungkol dito. Naka-cross-legged sa harap ng Sword Cosmos. Si Dustin ay nawala sa pag-iisip habang nakapikit. Nakahanap ako ng isa pang mahinang space node. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa isang lugar. Heto na, napakabilis ni Dustin kaya ilang segundo lang ay nakarating na siya sa lugar. May gininto ang space barrier na nakatago sa kawalan na ito. Ginamit ni Dustin ang lihim na kasanayan sa teleportasyon. Sinusubukang dumaan sa space barrier sa harap niya sa pamamagitan ng space node na iyon. Boom! 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 Muli, lumakas ang enerhiya at sumabog ang mga batas, na nagdulot ng mga malalakas na panginginig ng boses. Inalog-alog ang espasyo. Ano ang nangyayari? Napansin ng mas maraming namamahala na Diyos ang kaguluhan. Napalingon silang lahat sa direksyon ng malayong kawalan. Ilang sandali pa. Tumigil si Dustin. Hindi rin ito ang pinakamahina na space node. Kailangan kong patuloy na maghanap. Isa pang buntong hininga ang dumampi sa kanyang mga labi ngunit hindi siya sumuko. Matapos bumalik sa harapan ng tarangkahan ng Sword Cosmos, naupo siya na naka-cross legs. Nawalan ng pag-iisip. Sa susunod na ilang minuto, sinubukan niya ang siyam na iba pang mahinang space node. Sa oras na ito, marami sa mga namamahala na Diyos sa Sea of Chaos ang naghinuha na maaaring mangyari malapit sa mga tarangkahan ng Sword Cosmos. Bilang resulta, naglakbay sila sa magulong kawalan at tahimik na tinungo ang gateway ng Sword Cosmos. Nakahanap ako ng isa pang mahinang space node. Kasing bilis ng kidlat ang figure ni Dustin. Nawalan siya ng bisa at ginamit ang secret teleportation technique para dumaan sa space barrier na nasa harapan niya. Boom! 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 Ang golden space barrier ay naglabas ng maliliit na loro na kahawig ng mga espada at napakalawak na puwersa ng cosmos, na pumipindot patungo sa Dustin. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin, ang mga aura ni Master Sword at ng kanyang 5 disipulo ay lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan at nagsimulang magtrabaho sa pagprotekta sa kanya. Kaagad, ang pressure na ginawa kay Dustin ng space barrier sa harapan niya ay humina ng husto. Dahan-dahang sumiksik si Dustin sa space barrier. Dapat ito ang tamang lugar. Sa pagkakataong ito, pumapasok na ang kanyang katawan sa hadlang at walang gaanong puwersa ng panlaban. Sa wakas ay natagpuan na niya ang pinakamahina na space node sa Sword Cosmos. Dustin, ikaw pala. Dapat alam ko. Nang makapasok na sa space barrier ang mahigit kalahati ng katawan ni Dustin, napahinto siya ng isang sigaw. Sa di kalayuan, isang namamahala na Diyos ang papalapit. Pumasok ang aura. Ibig sabihin marami pa ang papunta. Kahit na si Dustin ay mahusay na itago ang kanyang sarili, hindi ito gumana sa mga namamahala na Diyos. Dustin, anong ginagawa mo? Bakit mo sinusubukang dumaan sa space barrier ng Sword Cosmos? Dustin, huwag mo nang isipin iyon. Kahit na hindi namin mapipilit ang aming paraan sa isang pinakamataas na universo. Masyado kang mahina. Sigaw ng isang namamahala na Diyos. Ang ginagawa ko ay negosyo ko. Huwag kang makisali. Matatanda. Putol ni Dustin. Lumingon sa kanila saglit. Dustin, may natuklasan ka bang mga lihim tungkol sa pinakamataas na universo na ito? Dapat mong malaman na ang pinakamataas na universo ay may malaking kahalagahan at lahat ng mga nilalang na may buhay ay gustong pumasok sa kanila. Dustin, kung may alam ka, sabihin mo sa amin. Utos ng isa pang namamahala na Diyos, na nakakross ang kanyang mga braso. Sa isang kisap mata, napapaligiran na si Dustin. Ito ang entry point. Makakakapasok ako kung susubukan ko ng kaunti pa. Nag-isip si Dustin mula sa kanyang posisyon na kalahati sa labas at kalahati sa labas ng harang. Bakit ko sasabihin sa'yo ang alam ko?
Ito ang aking sekreto. Isipin mo ito para sa iyong sarili. Balik na sigaw ni Dustin. Dustin, huwag kang magsalita ng ganyan sa amin. Kakailanganin ka naming patayin ngayon. Lahat. Atake. Galit na sigaw ng isa sa mga namamahala na Diyos. Boom! 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 Sa loob ng ilang segundo, umuulan sa kanya ang mga pag-atake. Ilang kolum ng enerhiya ang dumaloy patungo sa Dustin. Huwag kang mag-alala, matanda. Babalik ako para sa iyo. May matinding hinanakit ang titig ni Dustin. Ang mga namamahala na Diyos ay nagpakita at inatake siya ng walang dahilan. Gayunpaman, kailangan ni Dustin na tumuon sa pagpasok sa Sword Cosmos. Makakaganti siya mamaya. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang katawan ni Dustin sa space barrier at nawala. Whoosh! Boom! 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 Ilang segundo matapos siyang mawala. Ilang mga pag-atake ang bomb alot sa espasyong kinalalagyan niya. Hoy! Saan siya nagpunta? Ito ba ang space barrier ng Sword Cosmos? Isang namamahala na Diyos ang haka-haka. Sa gabay ng middle-aged na lalaki. Alam ni Dustin na ito ang space barrier ng Sword Cosmos. Ang mga namumunong Diyos na ito ay mas mababa at walang ideya. Sa kanilang mga mata, isa lamang itong ordinaryong magulong kawalan. Hindi nila makita ang golden space barrier na nakatago sa kawalan. Ang lahat ng mga kataas-taasang universo ay nilikha ng mga Diyos ng kaguluhan. Kahit na sa lakas na taglay nila, hindi sapat ang lakas ng mga namamahala na Diyos para makalusot o makakita man lang ng space barrier na tulad nito. Well, kung tutuusin sa nakita natin, malaki ang posibilidad na may tinatagong sikreto sa walang laman na ito. Baka dito nakatago ang space barrier ng Sword Cosmos, sabi ng isa pang namamahala na Diyos. Iyan ay may katuturan. Hanapin natin ito at alamin. Ginamit nila ang batas ng oras at ang batas ng kalawakan sa parehong oras upang malasahan ang magulong walang bisa. Ilang minuto silang naghanap sa bawat pulgada ng kawalan. Gayunpaman, ang space barrier ng kataas-taasang universo ay may sariling nakatagong espesyal na batas at nanatili itong nakabalat kayo. Makalipas ang isang oras, hindi na sila tumingin. Wala akong mahanap. Walang espesyal dito. Lahat ng ibang namamahala na Diyos ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Sa tingin ko ito ay nagpapatunay lamang na ang walang laman na ito ay hindi simple. Dapat may sikreto. Malamang na may kinalaman ito sa Sword Cosmos. Pag-isipan mo, sa ating kasalukuyang lakas, walang bagay sa dagat ng chaos na hindi natin mahahalata. Ang mga lihim ng kataas-taasang universo ay ang tanging exception. Sabi ng isang namamahala na Diyos. Tama iyan. Ang lugar na ito ay dapat na mangyari. Paano ito? Iwanan natin ang ating mga avatar dito. Kapag lumabas si Dustin, huhulihin namin siya at itatanong. Pagkatapos ay malalaman natin ang katotohanan. Iminungkahi ng isa pang namamahala na Diyos. Habang sumang-ayon ang lahat ng namamahala na Diyos. Abala si Dustin sa trabaho. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at buong lakas niyang itinulak ang space barrier. Ang hadlang ay medyo makapal at matibay, na nagparamdam kay Dustin na siya ay nasa isang sinaunang at malawak na espasyo. Sa buong paligid niya, lumipad sa paligid niya ang walang katapusang misteryosong mga ron ng layunin ng espada, na umaatake sa kanya, sa kabutihang palad. Ang katawan ni Dustin ay natatakpan ng espiritual na aura ng kaluluwa ni Master Sword at ng kanyang 5 disipulo, na nagpabawa sa karamihan ng pressure. Kung hindi, imposibleng dumaan si Dustin sa space barrier. Sa wakas, pagkatapos ng maraming pagsisikap, naningkit ang mga mata ni Dustin. Halos madapa siya sa Grand Cosmos sa harapan niya. Nagawa ko. Ito ang Sword Cosmos. Bulalas ni Dustin sa loob. Hawak ang espasyo, libo-libong mundo. Lahat sila ay sinaunang at naglalabas ng matalino. Matandang aura. Napuno ang aura ng espada sa lahat ng dako. Maging sa mga gilid at sulok. Ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa inaasahan niya. Sa pagbabalik tanaw, nakita ni Dustin na ang space barrier ay malaki at solid pa rin. Nagniningning na ginto. Ang espasyo sa unahan niya ay puno ng magulong enerhiya.
Sa itaas ng kanyang ulo. Ang mga bulaklak ay sumasayaw sa hangin at ang lupa ay nagkalat ng mga nahulog na talulot. Kung isang ordinaryong tao ang papasok sa lugar na ito, isang hininga lang ng hangin ang makakatulong sa kanila na maging mas malakas at mabuhay ng mas matagal. Ang siksik na aura ng espada ay gumulong at naglabas ng walang kapantay na kapangyarihan. Halos lahat ng mga gusali ay nasa hugis ng matutulis na mga espada. Parang mga espadang tinusok sa lupa. Ito kahit papaano ay nagpapaalala sa mga tao ng kamatayan. Kasabay nito, ang isang marangal na aura ay naghalo. Ang gininto ang banal na ningning ay kaakibat ng kawalan, na nagliliwanag sa bawat pulgada ng espasyo. Swoosh! Sa kalangitan, naglalabanan ang mga bahid ng matalim na aura ng espada, na nag-iiwan ng mga kalansing na umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Dustin. Ang presensya ng sword aura ay nagtutulak ng hindi nakikitang kapangyarihan sa kanyang espiritual na kaluluwa. Wow! Tignan mo yang sword intent. Bulalas ni Dustin habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Ang lahat ng mga batas ng espada ay nagtataglay ng karanasan at impormasyong kailangan ng isa para sumulong sa swordsmanship. Kung ang mga swordsman sa Sea of Chaos ay makakarating dito para sundin ang sword law at sword aura, tiyak na uunlad ang kanilang swordsmanship. Matapos makapasok sa Sword Cosmos, inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang lugar na ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa Ice Sword World ay nagpadala na ng lahat ng detalyadong impormasyon ng Sword Cosmos kay Dustin. Kaya kahit na hindi pa nakapunta si Dustin sa Sword Cosmos, pamilyar na siya sa lahat ng bagay dito. Alam pa niya ang mga pangalan at posisyon ng libo-libong mundo sa Sword Cosmos. Kaya kakaiba. Ito ay dapat na isang napakabuhay na lugar. Bakit walang anumang palatandaan ng buhay na nilalang? Naguguluhan. Tumingin si Dustin sa paligid. Sa napakalaking cosmos na ito, libo-libong mundo ang tahimik na lumulutang sa kawalan. Ngunit wala ni isang nilalang ang gumagalaw. Nararamdaman ko ang kanilang mga aura. Lahat ba sila nagtatago sa kanilang mundo? Ang Sword Cosmos ay hindi ganito dati. Ang mga ideya ay umiikot-ikot sa kanyang ulo. May nangyari ba sa Sword Cosmos? Na ikinatakot ng lahat. Nagpatuloy sa paghula si Dustin ngunit hindi niya matiyak. Pagkatapos ay gumamit siya ng kanilang orihinal na magulong batas upang itago ang kanyang tunay na katawan. At maingat na naglakad pasulong. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Dustin sa unang mundo. Biglang lumabas ang mga bahid ng Blade Aura, na napilitang umatras. Ang mundo ay napapaligiran ng labis na talam na aura, na parang pinoprotektahan ang mundong ito. Mabilis na gumalaw ang aura ng talam, na parang napuno nito ang buong espasyo. Sa tuwing lalapit dito ang aura ng espada, sasalakayin ito ng aura ng talam, na lumilikha ng malakas na tunog ng metal. Flang! Sa ilang mga lugar, ang labanan sa pagitan ng aura ng talam at ng aura ng espada ay medyo mabangis. Ano ang nangyayari? Ito ang Sword Cosmos. Bakit ang daming Blade Aura? Naguguluhan siya pero nagpasya siyang ituloy. Gumagawa ng isang detour. Nilapitan niya ang ibang mundo. Natagpuan ni Dustin na ang lugar na ito ay napapalibutan ng siksik na aura ng espada at wala man lang Blade Aura. Pagkatapos, naglakbay si Dustin sa ibang mundo. Sa wakas, gumawa siya ng conclusion. Sa espasyong ito, humigit kumulang 2/3 ng mundo ang pinangunahan ng aura ng espada. At halos 1/3 ay pinangunahan ng Blade Aura. Yun ang kakaiba. Ang Sword Cosmos ay dapat na pinangunahan lamang ng mga espada, habang ang mga blades ay dapat mangibabaw sa Blade Cosmos. Paano sila napunta dito? Bumalik sa Ice Sword World. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Dustin ang tungkol sa isa pang kataas-taasang universo na tinatawag na Blade Cosmos. Sibilisado din ang Blade Cosmos at lahat ng nilalang doon ay nagsasaka ng talam. Noong nakaraan, ang dalawang cosmos ay hindi kailanman nag-away. Nilusob ba ng mga tao ng Blade Cosmos ang Sword Cosmos? Napaisip si Dustin sa sarili. Kalimutan mo na. Ayokong makialam sa ibang bagay.
Diretso lang akong pupunta sa Divine Sword Mountain at hahanapin ang mga spiritual tablet ng Master Sword at ng kanyang 4 na disipulo. Pagkatapos ay kukunin ko ang 10-10 milyong sikat na mga espada ni Master Sword at mauunawaan ang layunin ng espada na iniwan niya. Pagkatapos nito, aalis na ako sa Sword Cosmos. Bago bumalik si Ronnie. Kung hindi, maaaring maging talagang magulo ang mga bagay. Nagpa siya si Dustin sa isip. Pagkatapos magdesisyon, tinungo ni Dustin ang Divine Sword Mountain. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo si Dustin sa labas ng isang lugar na tinatawag na Divine Sword World. Na siyang sentro ng Sword Cosmos. At ang pinakamakapangyarihang mundo nito. Noong nakaraan, si Master Sword at ang kanyang 5 disipulo ay nanirahan sa Divine Sword World. Nang dumating si Dustin sa gate ng Divine Sword World, na-activate niya ang kanyang isip at pinayagan ang mga streaks ng Sword Aura na umikot sa kanyang katawan. Sinabihan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Dustin na magbihis bilang isang cultivator ng espada pagkatapos pumasok sa Sword Cosmos. Sa ganitong paraan, tatanggapin siya ng bukas ang mga kamay. Hindi nakakagulat na isa ito sa mga pinaka-advanced na mundo sa Sword Cosmos. Puri ni Dustin habang nakatingin sa Divine Sword World. Sa labas ng mundong ito, hindi mabilang na mga ron na hugis espada ang nakaukit sa space barrier. Ang layunin ng espada ay walang limitasyon, na gumugulo sa kalangitan sa paraang mabigla sa sinumang makakita nito. Parehong nasa pinakamataas na antas ang antas ng enerhiya at mga bagay. Nabihirang mahanap, walang ganap na lugar sa Sea of Chaos na maaaring makipagkompetensya sa Divine Sword World. Tiyak na alam iyon ni Dustin. Dumiretso si Dustin sa entrance ng Divine Sword World. Ang bawat pulgada ng mga pinto ay ginto. Ito ay napaka-solemn engrandi, na may mga pattern sa hugis ng mga dragon at phoenix. Hindi mabilang na misteryosong hugis espada na ron ang gumapang sa ibabaw nito. Ano ito? Lumapit si Dustin at pinaikit ang mga mata. Ang bawat hugis espada na ron sa mga pintuan ay naglalaman ng mga pamamaraan ng paglilinang ng isang malakas na kasanayan sa espada. Ang isang ordinaryong eskrimador ay maaaring makinabang ng malaki sa pagpunta lamang dito at pag-unawa sa impormasyong nakaukit sa mga pintuan. Galing. Gayunpaman, si Dustin ay isa ng banal na Diyos at nakagawa siya ng mahusay na tagumpay sa swordsmanship. Kaya hindi na niya kailangan pang umupo at pag-aralan ang mga komplikadong galaw ng espada. Pinili niyang huwag pansinin ito at tumangala sa mga pintuan. Sila ay tinatakan sarado. Whoosh! 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 Sa sandaling nakatatag si Dustin sa harap ng pasukan. Isang dosenang nilalang na nakabalot ng matalas na espada ang sumugod mula sa kawalan. Malinaw. Ang mga nilalang na ito ay may pananagutan sa pagbabantay sa pasukan. Lahat sila ay tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos. Sino ka? Bakit ka gumagala dito? Hindi ka bagay dito. Tanong ng isang lalaki na nakatitig sa kanya. Napatingin din ang ibang nilalang kay Dustin. Huminahon. Mga Ginoo, galing ako sa Yellow Sword World. Marami akong narinig tungkol sa Divine Sword World at noon pa man ay gusto kong bisitahin ito. Naglakbay ako hanggang dito. Papasukin mo ako. Magalang na paliwanag ni Dustin. Ang Yellow Sword World ay isa pang mundo sa Sword Cosmos. Sa kabutihang palad, naghanda si Dustin sa mga kasinungalingan. Oh, ang Yellow Sword World. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit ka dumating sa napakagulong oras? Gulat na napatingin ang mga nilalang kay Dustin. Mukhang hindi uobra ang kasinungalingan niya. Sabihin mo sa amin ang totoo. Isa kang blade cultivator. Pupunta ka ba rito para magtanong tungkol sa impormasyong militar sa ating Divine Sword World? Iminumungkahi kung maging tapat ka. Baka mailigtas ko ang buhay mo kung magsasabi ka ng totoo. Kung hindi, papatayin kita agad. Isang matipuno. Nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumigaw. Oo, sabihin mo sa amin ang totoo. Dagdag pa ng ibang nilalang. Boom! 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 Kaagad, isang enerhiya ang pinakawala ng mga ito at ginulong nito si Dustin. Na naging dahilan para hirap siyang makagalaw.
Isang magulong panahon. Blade Cultivator. Talaga bang sinalakay ng mga tao ng Blade Cosmos ang Sword Cosmos? Bumilis ang tibok ng puso ni Dustin nang sumagi sa isip niya ang pag-iisip. Naalala niyang nasaksihan niya na ang Blade Aura sa Sword Cosmos ay nakikipaglaban sa Sword Aura papunta dito. Hindi po mga sir. Sandali po. Galing ako sa Yellow Sword World. Ako ay isang magsasaka ng espada at hindi kailanman nagsanay gamit ang isang talam sa aking buhay. Paano ako magiging Blade Cultivator? Nagmamadaling paliwanag ni Dustin na nagkukunwaring takot. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang kanyang sword intent. Ang mga bakas ng matalas na layunin ng espada ay lumipad sa kanyang ulo at sumayaw pabalik-balik sa kalangitan. Well, mukhang ang iyong sword intent ay ang purest sword intent ng ating Sword Cosmos. Komento ng isang lalaki sabay tango. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa Ice Sword World ay ang ikalimang disipulo ng Master Sword. Siya mismo ang nagturo kay Dustin kung paano gamitin ang espada. Sa makatuwid, ang sword intent ni Dustin ay naglalaman ng purest sword intent. Kapag nailabas na ito, makikilala ito ng mga nilalang ng Sword Cosmos. Pagkatapos ng lahat, mahirap na pekain ang pinakadalisay na layunin ng espada. Pagkatapos nito, tila medyo kumalma ang mga nilalang. Naglalakbay ka ba talaga? Sa totoo lang. Humanga ako. Ngunit huwag mong kunin ito bilang isang papuri. Sa ganitong magulong panahon, ang pagtakbo ng ganito ay kalokohan. Hindi ka ba natatakot na putulin ng mga magsasaka ng talem? At kung mahanap ka ng kamay ng langit, papatayin ka kaagad. Ikaw ay walang ingat. Bulalas ng isang lalaki. Ang kamay ng langit. Ano yan? Pagtataka ni Dustin. Hindi pa niya ito narinig noon. Ngunit hindi niya ito tinanong sa kanila. Marahil, ito ay isang bagay na alam ng lahat sa Sword Cosmos. Kung tatanungin niya ito ay maaaring masira ang kanyang harapan. Yes, sir. Tama ka. Mula noong bata ako, ayaw kong kumilos at mahilig tumakbo. Nako, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Mangyaring hayaan akong pumunta sa Divine Sword World upang matupad ko ang aking panghabang buhay na pangarap. At bilang kapalit, mangyaring tanggapin ang mga Regalong ito. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng isang batch ng mga kayamanan mula sa langit at lupa at hinati ang mga ito sa isang dosenang bahagi. Pagkatapos, iniabot niya ang mga ito sa mga nilalang. Well, nanlaki ang kanilang mga mata sa kasakiman. Napakayaman ni Dustin ngayon. Maging sa Sword Cosmos, hindi mabibili ang mga kayamanan na kanyang ipinakita. Pwede ka nang pumasok, sabi ng isa sa mga lalaki habang ibinulsa ang kanyang mga bagong kayamanan. Ang ibang mga nilalang ay hindi nagpakita ng anumang pagtutol. Sa bagay, sanay naman si Dustin at binigyan niya sila ng mga regalo. Bukod dito, wala silang pagdududa sa pagkakakilanlan ni Dustin. Hindi siya isang especially iya at may tunay na pagnanais na libutin ang Divine Sword World. Salamat, mga sir, nakangiting sabi ni Dustin. Pagkatapos, kinawayan ng isa sa mga lalaki ang kanyang kamay at bahagyang binuksan ang mga pinto. Sa isang iglap, nadulas si Dustin sa siwang. Sa susunod na sandali, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mas malaking mundo. Ang mga bituin ay bumulaga sa kalangitan at mas maraming espasyo ang nakakalat sa lahat. Napuno ito ng mga nilalang na dahan-daang dumarating at umalis. Nagkaroon ng malaking halaga ng magulong enerhiya sa lahat ng dako na nagiging makulay na mga laso. Na lumulutang sa mabituing kalangitan. Nakuha pa ni Dustin ang isang uri ng enerhiya na nagniningning na may sagradong glazed na kulay. Ang ganitong uri ng enerhiya ay malinaw na mas malakas sa magulong enerhiya. Ano? Ito ba ang dakilang puwersa ng cosmos? Bulong ni Dustin sa tuwa at gulat. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang maraming masters ng swordsmanship na naglalakad sa mabituing kalangitan. Sila ay matigas at kumikinang sa enerhiya, na parang sila mismo ay mga espada. Naroon ang mga banal na Diyos saan man siya tumingin. May mga ordinaryong divine god, tunay na divine god, at semi-governing gods. Ito ay isang lugar na puno ng mga banal na Diyos. Dito, ang mga karaniwang banal na Diyos ay ang pinakakaraniwang mga magsasaka.
Ang mga tunay na banal na Diyos ay karaniwan din na nakikita. Nakita ni Dustin na maraming tao ang naging ordinaryong banal na Diyos sa murang edad. Ang lahat ng ito ay dahil ang enerhiya at batas ng mundong ito ay napakasulong. Ngayon kailangan kong tumuon sa pagpunta sa Divine Sword Mountain at paghahanap ng mga spiritual soul tablet ni Master Sword at ng kanyang 4 na disipulo. Pagkatapos ay kokolektahin ko ang lahat ng sikat na espada na naiwan ni Master Sword at mauunawaan ang sword intent na iniwan niya. Pagkatapos ko, aalis ako sa Sword Cosmos at babalik sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. I-explore ko ang Sword Cosmos sa hinaharap kung magkakaroon ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon, wala na talaga akong oras dito. Nagpa siya si Dustin sa loob-loob. Pagkatapos ay tumungo siya sa Divine Sword Mountain. Bago siya nakarating sa Sword Cosmos, binigyan siya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ng tumpak na lokasyon ng Divine Sword Mountain. Alam na niya ngayon ang ayos ng mundong ito tulad ng likod ng kanyang kamay. Habang papunta siya doon, bigla, ilang nilalang ang lumapit sa kanya nang wala sa oras. Bumaba sila at pinandilatan si Dustin. Nakahalukip-kip ang kanilang mga braso sa kanilang dibdib. Mukha silang mga guard pero hindi sila nakadamit tulad nila. Mayroong 2 tunay na premium grade na Divine God. At ang iba ay tunay na medium grade na Divine God at tunay na preliminary grade na Divine God. Mga sir, mahinahong bati ni Dustin sa kanila. Brat, hindi ka taga rito. Tama. Huwag mong ipagkaila. Ngayon lang kita nakitang pumasok mula sa labas ng pinto. Sigaw kay Dustin ng isang lalaking may nakakakilabot na galo sa kaliwang bahagi ng mukha. Hindi ako katutubo dito. Sagot ni Dustin. Nagpapalusot ka. Sabihin mo sa akin. Anong gusto mo? Nakangising tanong ng isang malakas na lalaki. Brat, pumunta ka dito na may masamang intensyon. Tumigil ka na sa pagsisinungaling at pumunta ka para sa security check. Isang tunay na premium grade na banal na Diyos na iniutos. Nagpakawala siya ng rolling energy pressure papunta kay Dustin na bumabalot sa kanya. Huwag kang magpumiglas. Malapit na itong matapos. Hinawakan ng malalakas na lalaki ang mga braso ni Dustin at pinilit siyang pumunta sa isang malayong lugar na puno ng bituin. Sandali lang. Bulong ni Dustin. Muli niyang nilinggan ang mga malalakas na lalaki. Malinaw na ngayon na lumalangoy ang kasakiman sa kanilang mga mata. Nahulaan ni Dustin na isa sa mga nilalang na nagbabantay sa mga gate sa labas ang nagsabi sa kanyang mga kasama tungkol sa kanyang pagdating. Kakalabas lang niya ng napakaraming mahalaga yaman para suhulan ang mga gwardya. Kaya inakala nilang mayaman siya. Kaya naman, ang mga taong ito ay naghihintay para sa kanya dito upang hindi nila siya makilala. Guys, anong ginagawa nyo? Saan nyo ako dadalhin? Hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Hindi nyo magagawa ta. Pagmamakaawa ni Dustin na puno ng takot ang kanyang mga mata. Nang makita ito, pinagtawanan siya ng mga malalakas na lalaki. Kaya ikaw ay isang mahina. Mayaman na tao. Magiging madali ito. Nakapinta ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Tumigil ka nga sa kukulaitan mo. Sumunod ka sa amin kung hindi. Puputulin ko ang iyong ulo gamit ang aking espada. Pananakot ng isa sa mga malalakas na lalaki kay Dustin. Huwag mo akong papatayin. Sasamahan kita. Hinayaan ni Dustin na mamatla ang kanyang mukha at ang kanyang mga binti ay naging halaya. Haha, ikaw ay walang iba kundi isang malaking sanggol. Muling humagalpak sa tawa ang mga malalakas na lalaki. Sa wakas, dinala si Dustin sa isang napakalayo na mabituing kalangitan. Ang desyerto na lugar na ito ay ang perpektong lugar para sa isang pagnanakaw dahil walang sino man sa paligid upang pigilan sila. Brat, ilabas mo na lahat ng gamit mo. Pinalibutan ng malalakas na lalaki si Dustin at tumingin sa kanya ng may naiinip na mga mata. Nakita ko, kaya gusto mong agawin sa akin ang aking mga kayamanan. Nakangiting sabi ni Dustin. Tama iyan. Maging matino at ibigay sa amin ang lahat ng mayroon ka. Kung hindi, puputulin kita at pagkatapos ay kukunin ko ang lahat. Panunuya ng isang malakas na lalaki. Sa tingin mo ba talaga kaya mo akong pagnakawan? Sa totoo lang, mas marami pa akong ninakawan kaysa pinagsama-sama ninyong lahat. Nasa likod mo na ang lahat.
Gusto kong ilabas mo lahat ng gamit mo at ibigay sa akin. Mas matangkad na ngayon si Dustin. Pinutol ang mahinang pagkilos. Ano? Anong sabi mo? Napalitan ng gulat ang katakawan sa mga mukha ng malalakas na lalaki. Gusto ba talaga silang pagnakawan ni Dustin? Wala ba siya sa isip niya? Kabilang sa mga ito, mayroong 2 tunay na premium grade na Divine God. 4 na tunay na medium grade na Divine God. At ang iba ay mga tunay na preliminary grade na Divine God. Si Dustin ay tila isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng 2 panig. Naniniwala sila na hinding-hindi sila magagapi ni Dustin o magnakaw ng anuman mula sa kanila. Haha, tama ba ang narinig ko? Gusto niya tayong manakawin. Haha, dapat nasira ang ulo niya. Hindi nakakagulat na naglalakbay siya sa gayong magulong panahon. Isa siyang tanga. Tawanan ng yumanig sa katawan ng malalakas na lalaki. Seryoso ako. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko. Ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Nakangiting sabi ni Dustin. Fuck. Ang lakas ng loob mo. Puputulan kita ng aking espada. Dahil sa pagod sa mga kalokohan ni Dustin. Isa sa mga malalakas na lalaki ang naglabas ng matalim na espada at itinaas ito kay Dustin. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip, ginamit ni Dustin ang secret reincarnation skill. Gayon din ang mga batas ng oras at espasyo. Biglang nagyelo ang paligid nila. Ginamit ni Dustin ang secret reincarnation skill upang hatiin ang espasyo mula sa mga nakapaligid na lugar. Hindi makagalaw ang malalakas na lalaki. Hoy! Bitawan mo ako. Lahat ng malalakas na lalaki ay napasigaw sa gulat. Gayunpaman, ang kanilang mga boses ay nakakulong din sa cubic space na ito kaya tanging si Dustin lang ang nakakarinig sa kanila. Patawarin niyo po kami sir. Malakas po kayo. Itinago niyo lang po. Nabulag kami sa kasakiman at nasaktan kayo. Please wag mo kaming patayin. Wala pa siyang nakitang sino mang bumawi ng ganoon kabilis. Pero hindi mo man lang sinabi na puputulan mo ako ng iyong espada. Sa tingin ko kailangan kitang patayin ngayon. Nakangising sabi ni Dustin habang winawagayway ang kamay at hinatak ang isang malakas na lalaki sa kanya. Sir, misunderstanding po yun. Patawarin mo ako. Huwag mo akong patayin. Lumuhad na sana ang lalaki pero hindi pa rin siya makagalaw. Ang kanyang buhay ay ganap na nasa awa ni Dustin. Kaya ko na lang silang lahat maging alipin ko. Pinasok ni Dustin ang kanyang mga daliri sa kanyang baba. Pinag-iisipan niya ang susunod niyang gagawin habang pinagmamasdan ang 8 malalakas na lalaki na nanginginig sa takot. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, nawalan siya ng interes na takotin pa sila. Kaya, nakahanap siya ng isang paraan na sa tingin niya ay pinakamahusay na gagana sa kanyang pabor. Pagkatapos ng lahat, kapag nasupil na niya ang mga nilalang na ito, maaari rin niyang tanungin ang mga ito kung ano ang nangyari sa Sword Cosmos sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila. Shoop, 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 1/3. Maraming pulang puppet string ang inilabas, tulad ng malakas na ulan. Dumiretso sila sa 8 malalakas na lalaki sa napakabilis na bilis. At nilamon sila. Urge. What the fuck are these? Nasa loob sila ng Soul Siko. Damn it, nililigalig nila ang aking sarili na kaluluwa. Ang 8 lalaki ay nagpanik na iyak. Nanlaki ang kanilang mga mata habang gumagapang ang pulang-pula na mga string sa loob. May isang pagkakataon na nahirapan si Dustin na supilan ang mga tunay na banal na Diyos dahil sa kanilang makapangyarihang kalikasan. Ngunit ngayon, ang pakiramdam na ni Dustin ay lubos na lumago. Ang pagiging alipin niya ngayon ay hindi man lang siya nagpapawis. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan. Umalis ka sa Soul Siko. Sa gulat ni Dustin, nahirapan siyang supilan ang mga ito. Patuloy silang nagpupumiglas at nagpupumiglas. Nakikita ko. Lumalabas na ang mga katawan ng mga nilalang na ito ay naglalaman ng mga bakas ng malaking puwersa ng ko. Na nagpapalakas sa kanilang pag-aayos ng mga kaluluwa. Dahil dito, mas mahirap silang sumupil kumpara sa mga tunay na banal na Diyos sa ibang bahagi ng dagat ng Chaos. Malakas na espekulasyon ni Dustin.
Mukhang may malaking pagkakaiba sa pagitan ng Supreme Universe at ng ordinaryong cosmos. Ang enerhiya sa dating ay mas advanced. Posible bang nilinang Diyos ng kaguluhan ang dakilang puwersa ng cosmos? Mas malalim ang iniisip ni Dustin. Shoop, shoop, shoop. Ang sagabal na ito ay maliit. Nagpatuloy si Dustin at nagpatuloy sa pag-activate ng kanyang mga katangian ng pakiramdam at nagpakawala ng higit pang mga puppet string. Higit pa sa kanila ang bumaril, na lumikha ng isang stream ng pulang mga lubad sa paligid ng 8 nilalang. Nagtagal siya, ngunit sa huli, nagbunga ang kanyang mga pagsisikap. Makalipas ang 1 oras, matagumpay silang ginawang alipin ni Dustin. Nakahinga siya ng maluwag at pinunasan ang pawis sa noo. Guru, nakatayo sa harap ni Dustin. Ang kanyang mga bagong alipin ay masunurin na yumuko. Sige. Inamin ni Dustin at ikinaway ang kanyang kamay para tanggalin ang epekto ng secret reincarnation skill na ginawa niya sa kanila. Agad na bumalik sa normal nitong kalagayan ang espasyo sa kanilang paligid. Tumabi sa kanya ang 8 lalaki. Naghihintay sa kanyang utos. Ikaw. Tawag ni Dustin sa isa sa kanila. Sabihin mo sa akin ang kasalukuyang sitwasyon ng Sword Cosmos. Utos niya. Siyempre. Master. Tuwang-tuwang sagot ng lalaki na parang nambobola na siya ang napili. Siya ay humakbang pasulong at ipinaliwanag ang mga kamakailang kaganapan sa Sword Cosmos. Nang walang mga detalye, tumango si Dustin habang nakikinig sa bago niyang alipin. Salamat sa kanya. Alam na niya ngayon kung ano ang nangyayari sa paligid doon. Mula sa sinabi sa kanya, nawala si Master Sword at ang kanyang 4 na disipulo noong sinaunang panahon. Dahil dito, nagtulungan ang ilang malalaking puwersa sa Sword Cosmos para harapin ang kanyang pinakabatang disipulo. Noong nagsimula sila, wala silang nagawang pag-unlad, ito ay isang pagkapatas. Sa kalaunan, ang ilang karumal-dumal na puwersa sa Sword Cosmos ay nakipagsabuatan sa mga puwersa sa labas ng kanilang universo. Pinapasok nila sila, hinayaan ng kanilang mga hukbo na salakayin ang Sword Cosmos. Bilang resulta, ang nag-iisang disipulo ni Master Sword ay naging biktima sa away na ito. Namatay siya on the spot. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang mga pangunahing puwersa sa Sword Cosmos ay nagsimulang lumaban sa isa't isa upang makuha ang naghaharing kapangyarihan ng Sword Cosmos. Ang magulong panahon na ito ay tumagal ng ilang taon. Ang kabuuan ng Sword Cosmos ay nagkagulo. Ang mga resulta ng labanan ay nasa lahat ng dako. At wala ni isa sa mga puwersang ito ang sumuko, lahat sila ay nagnanais ng kapangyarihan. Sa kasamaang palad, may iba pang mga universo na nagsamantala sa labag sa batas na sitwasyong ito. Ang labanan para sa kapangyarihan ay kalaunan ay kinilala ng Blade Cosmos. Isang matagal ng kaaway ng Sword Cosmos. Noong nariyan pa si Master Sword. Ilang beses na silang nakipaglaban sa Blade Cosmos. Nagtanim ito ng puot sa pagitan ng dalawang partido. Dahil ang Sword Cosmos ay nasa isang ganap na gulo. Ang pinuno ng Blade Cosmos ay kinuha ito bilang isang pagkakataon para sa kanya upang isagawa ang kanyang paghihiganti. Sa makatuwid, nagpadala siya ng isang hukbo. At nakipagdigma sa kanila. Ang Sword Cosmos ay lubhang napinsala dahil sa kanilang digmaang sibil. Sa makatuwid, hindi sila handa para sa pag-atake mula sa Blade Cosmos at nahuli sila ng walang bantay. Sa kalaunan, halos kalahati ng teritoryo ay sinakop ng Blade Cosmos. Naiwan na walang ibang pagpipilian. Ang natitirang puwersa ng Sword Chaos ay kailangang magkaisa upang labanan ang mas malaking kasamaan. Sa kalaunan, ang nangyari ay ang kalahati ng Sword Cosmos ay sinakop ng hukbong ipinadala ng Blade Cosmos. At ang kalahati naman ay sinakop ng mga katutubong nilalang na nakikipaglaban pa rin sa isa't isa. Ito ay isang hindi pagkakasundo, walang makakatalo sa isa pa. Ito ang dahilan kung bakit maramdaman ang malalakas na Blade Aura sa palibot ng Sword Cosmos. Nakita ko, tumango si Dustin pagkatapos niyang marinig ang buong kwento. Kung gayon, paano ang kamay ng langit? Tanong ni Dustin. Ano? Biglang nataranta ang 8 lalaki. At bumalatay ang takot sa kanilang mga mukha. Pagkatapos, inilipat nila ang kanilang tingin sa langit, na parang natatakot na may mangyari sa itaas. Hush!
Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Master, huwag magsalita ng kalokohan. Hindi natin masasabi ang katagang iyon. Kung hindi, magkakagulo tayo. I mean, napakalaking problema. Maingat na sabi ng isa kay Dustin sa nanginginig na boses. Oh, sabihin mo sa akin ang higit pa tungkol dito. Tanong ni Dustin na mas lalong lumakas ang curiosity niya. Mas mabuti kung mag-usap tayo sa pamamagitan ng ating espiritual na kahulugan. Master, wala akong lakas ng loob na sabihin ito ng malakas. Hindi ako sigurado kung ano ang gagawin ko kung magalit ako sa nakakakilabot na nilalang na iyon. Magdudulot ito ng mga problema hindi lamang para sa akin, kundi para din sa iyo at sa lahat ng naririto. Mapapatay tayong lahat, bulong sa kanya ng alipin. Habang nagsasalita siya, pinakanakang sumilip siya sa kawalan sa itaas ng kanyang ulo, na para bang isang nakakatakot na nilalang ang biglang lilito. Sige, walang imek si Dustin. Sumuko sa mungkahing iyon. Tiwala siya sa lakas niya ngayon. Kahit saan siya magpunta, wala siyang matatakot at wala. Kaya naman, bagamat maingat ang lalaki at mukhang takot na takot, hindi ito sineryoso ni Dustin at naramdaman pa niya itong medyo nakakatawa. Whoosh! Ang lalaki ay nagpadala ng isang mensahe sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan sa Dustin Soul Sea. Ito ay ang impormasyon tungkol sa kamay ng langit. Ay, wow! Nangyari ito sa Sword Cosmos dati. Ito ay kakaiba. Matapos basahin ang impormasyon tungkol sa kamay ng langit, kumunat ang noo ni Dustin. Ang kaganapang nangyari ilang dekada na ang nakalipas ay mas kakilakilabot kaysa sa inaasahan ni Dustin. Ayon sa kwento ng kanyang alipin, isang higanteng kamay ang nahulog mula sa langit at lumitaw sa Sword Cosmos. Ito ay humongous at puro na may sobrang nakakatakot na enerhiya. Kahit na ang mga namamahala na Diyos ng Sword Cosmos ay hindi ito mapigilan. Sa unang pagkakataon na lumitaw ang higanteng kamay, pinunasan nito ang lahat ng miyembro ng isang sikat na sekta sa Sword Cosmos at hinigop ang lahat ng dugo at laman na asensya. Sa tuwing lilito muli ang higanteng kamay na ito, lilipulin nito ang hindi mabilang na mga nilalang sa Sword Cosmos. May mga pagkakataon kung saan mas marami itong papatay. At kung minsan ay mas kaunti. Walang tiyak na halaga. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga nilalang ang napatay nito hanggang ngayon. Ang mas nakakatakot na bahagi ay nasa sandaling lumitaw ang kamay na ito at pinuntirya ang isang individual. Walang posibilidad na makatakas. Ang pinakamahusay na magagawa nila ay ang sumuko sa kanilang kapalaran at tanggapin ang kamatayan. Dahil sa dami ng pinsalang na idulot nito sa kanila, ang bawat buhay na nilalang sa Sword Cosmos ay na-trauma sa gawang ito. Alam ng lahat na sa sandaling lumitaw ang higanteng kamay na ito, maraming nilalang ang tiyak na mamamatay. Maaari lamang silang umasa na tatagal lamang ito ng mas kaunti kaysa karaniwan. Ang pagtakas sa pagkakahawak nito ay imposible. Ito ay katulad ng kamay ng tadhana, na kinokontrol ang buhay ng bawat buhay na nilalang sa Sword Cosmos. Sa makatuwid, tinawag ng lahat ang higanteng kamay na ito na kamay ng langit. Dahil sa masamang kalikasan nito, tinawag din ito ng ilang nilalang sa Sword Cosmos bilang kamay ng Diablo. Ang pinakamasama sa lahat, ang kamay ng langit ay pinatay hindi lamang ang mga nilalang ng Sword Cosmos, kundi pati na rin ang mga nilalang ng Blade Cosmos ng walang awa. Naging dahilan ito para magtatago ang lahat ng nilalang sa cosmos na ito. Lumabas lang sila kapag walang ibang pagpipilian. At kapag sila ay nakalabas na sa kanilang mga bahay, ang kanilang mga mata ay laging nakatutok sa langit. Natatakot na ang kamay ng langit ay lumitaw at durugan sila. Bago lumitaw ang kamay ng langit, ang mga nilalang ng Sword Cosmos at Blade Cosmos ay madalas na lumaban sa isa't isa. Nais ng mga nilalang ng Sword Cosmos na itaboy ang mga nasa Blade Cosmos at muling makuha ang kanilang tinubuang bayan. Nais ng mga nilalang ng Blade Cosmos na ganap na kontrolin ang Sword Cosmos at gawing kanilang subsidiary na Cosmos. Bilang resulta, ang Sword Cosmos ay nasa isang estado ng digmaan sa napakatagal na panahon. Maya-maya, lumitaw ang kamay ng langit at pansamantalang winakasan ang kaguluhan. Ngayon, ang mga nilalang ay nanatili sa pagtatago. Hindi na nakikipaglaban.
Ito ang dahilan kung bakit naging kakaiba kay Dustin ang Sword Cosmos. Nakita ko, ano ba talaga itong kamay ng langit? Curious na tanong ni Dustin. Kung ito ay mas malakas kaysa sa namamahala sa mga Diyos, hindi ko maisip kung ano ito. Napabuntong hininga si Dustin. Di ako makapag-focus dito. Ang pangunahing gawain ko sa Sword Cosmos ay hanapin ang mga spiritual soul tablet ni Master Sword at ng kanyang 4 na disipulo at pagkatapos ay kailangan kong kolektahin ang 10 milyong sikat na espada at sword intent na naiwan ni Master Sword. Ayokong harapin ito. Ayokong gumawa ng gulo. Napaisip si Dustin sa sarili. Wag na. Sabihin mo lang sa akin ang tungkol sa Divine Sword World. Sabi ni Dustin sa malakas na lalaki. Oo, Master. Ang Divine Sword World ay nasa ilalim ng kontrol ng dalawang pangunahing puwersa. Ang Sky Sword Sect at ang Xaimen Clan. Ito ang 2 sa 4 na makapangyarihang puwersa sa Sword Cosmos. Ang Sky Sword Sect, ang Xaimen Clan, ang Flying Immortal Sword Sect, at ang Long Sword Sect. Ang punong tanggapan ng Sky Sword Sect at ang Xaimen Clan ay nasa Divine Sword World. Sagot ng lalaki. Nakita ko, anong puwersa ang kumokontrol sa Divine Sword Mountain ngayon? Tanong ni Dustin. Walang sino man. Ang Divine Sword Mountain dati ay kung saan nilinang ng Master Sword sa pag-iisa ngunit hindi na iyon nangyayari. Ito ang core ng Sword Cosmos. Ang 4 na puwersa ay nakikipaglaban para sa kontrol nito. Gusto ng lahat na ay monopolize ito. Lahat sila ay nagpadala ng kanilang mga Panginoon upang magtalaga sa Divine Sword Mountain. Dagdag pa ng lalaki. Nakita ko. Maganda ang ginawa mo. Magaling. Sabi ni Dustin sabay tango. Salamat sa iyong papuri. Master. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at sasagutin ko ang anumang tanong. Kahit na ipagsapalaran nito ang aking buhay. Anumang papuri mula sa kanyang amo ay sapat na upang mapaluha siya. Okay. Ngayon dalhin mo ako sa Divine Sword Mountain. Sabi ni Dustin sa 8 malalakas na lalaki. Ano, guro, gusto mong pumunta sa Divine Sword Mountain? Ang mga tao ng 4 na pangunahing puwersa ay nakatalaga doon. Walang makapasok na tagalabas, sabi ng isang malakas na lalaki. Dapat akong pumunta sa Divine Sword Mountain. Gagawa tayo ng paraan pagdating natin doon. Sabi ni Dustin na nagpapatibay sa kanila. Sige, sabay na sagot ng 8 lalaki. Sa isip nila, ang mga interes ni Dustin ang pinakamahalaga. Wala silang choice kundi sundin siya. Nawalan man sila ng buhay. Hindi nila siya bibiguin. Magkasama, sinimulan nila ang paglalakbay patungo sa Divine Sword Mountain. Makalipas ang kalahating araw, huminto sa paglalakad ang isa sa malalakas na lalaki. Guro, tingnan mo. Ang bundok na nasa harap natin ay ang Divine Sword Mountain. Anunsyo niya sabay turo sa kawalan sa harapan niya. Itinaas ni Dustin ang kanyang kamay upang protektahan ang kanyang mga mata mula sa araw at pumikit. May isang banal na bundok na lumulutang sa hangin sa harap niya. Ang walang katapusang nakakasilaw na aura ng espada ay bumulwak mula rito na parang isang ilog at tinakpan ang nakapalibot na kawalan. Maliwanag na sword aura, sword energy, sword laws, at sword civilization. Patuloy na umunlad sa banal na bundok. Walang duda na ito ang sikat na Divine Sword Mountain sa Sword Cosmos. Noong unang panahon, ito ay kung saan si Master Sword ay nilinang sa pag-iisa. Ngayon, ito ay nasa ilalim ng magkasanib na kontrol ng 4 na pangunahing puwersa. Pagkatapos ng kanilang pagsalakay, sinubukan din ng hukbo ng Blade Cosmos na salakayin ang Divine Sword World upang sakupin ang Divine Sword Mountain. Ilang beses silang nag-away pero hindi sila nanalo. Ang Divine Sword Mountain ay kumakatawan sa pundasyon ng Sword Cosmos sa mga mata ng lahat ng mga cultivator ng espada. Malaki ang kahalagahan nito. Lahat ng narinig ko tungkol dito ay may katuturan ngayon. Komento ni Dustin habang nakatingin sa malayo sa napakalaking bundok. Ang Divine Sword Mountain. Nakataas sa kawalan. Ito ay hugis tulad ng isang higanteng makalangit na espada, na may pakiramdam ng immortalidad na sumasaklaw sa mga edad. Nakatayo sa harap nito, ang mga tao ay pinilit na madama ang buong lawak ng kanilang sariling kahinaan kung ihahambing.
Tumalsik ang matatalim na aura ng espada mula sa banal na bundok. Naghihintay na bumuhos sa mga nagsasaka ng espada. Ang 8 malalakas na lalaki sa tabi ni Dustin ay tumingin sa banal na bundok sa kanilang harapan ng may paggalang at pagkamangha. At ang kanilang mga ekspresyon ay walang katulad na debosyon. Pinangarap din nilang makapunta dito balang araw. Hindi na mababago ang kanilang paggalang sa bundok na ito. Habang patuloy siyang naghahanap, natuklasan ni Dustin na ang Divine Sword Mountain ang pangunahing bundok. Sa nakapalibot na kawalan, mayroong maraming iba pang mga banal na bundok na medyo mas maliit. Ngunit ang mga ito ay kahanga-hanga rin. Lumulutang pataas at pababa na may sumisikat na aura ng espada. 12 banal na bundok ang nakapalibot sa Divine Sword Mountain, na ginagawa itong mas kahanga-hanga. Maraming tao ang pumwesto sa nakapalibot na mga banal na bundok hanggang sa bantayan ang Divine Sword Mountain. Guru, ang 4 na pangunahing puwersa. Ang Sky Sword Sect, ang Xaimen Clan, ang Flying Immortal Sword Sect, at ang Long Sword Sect. Lahat ay may malaking bilang ng mga tao na nagbabantay dito. Napakahirap para sa atin na makalusot. Sa bulong ng isa sa mga malalakas na lalaki kay Dustin. Well, inaasahan namin ito. Pero hindi mahalaga. Kailangan kong pumasok kahit anong mangyari. Sagot ni Dustin na nakita sa Divine Sword Mountain na nasa harapan niya. Kung hindi siya makapasok sa Divine Sword Mountain, ang kanyang paglalakbay sa Sword Cosmos ay magiging walang kabuluhan. Bigyan mo ako ng 1 minuto para mag-isip ng paraan papasok. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang Secret Reincarnation skill sa Divine Sword World. Bulong ni Dustin sa sarili. Ang nakakasilaw na sword aura ay bumabalot sa Divine Sword Mountain. Kahit na ang mga namumunong Diyos ay hindi matagumpay na hamanin ang malakas na aura. Kung nais maabot ng isa ang tuktok ng bundok, kailangang umakyat sa daan. Ang mga kalsada sa bundok na iyon ay dapat na bantayan ng 4 na punong puwersa ng Sword Cosmos. Napaisip si Dustin sa sarili. Bago siya pumunta dito, alam niya ang lahat ng magagamit na impormasyon tungkol sa Divine Sword Mountain. I-activate ko ang Secret Reincarnation skill at susubukan kong makita kung makakalusot ako sa Divine Sword Mountain sa mga landas na iyon. Kung mabaygo ako, susubukan ko na lang mag-isip ng ibang plano. Mabilis na nagpasya si Dustin. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Itinago niya ang 8 alipin sa kanyang mundo ng mga tao. Mayroong higit sa 100 mundo ng tao sa kanyang katawan. Ang bawat mundo ng tao ay katulad ng iba pang karaniwang mundo kung saan maaaring tumira ang mga nilalang. Kaya naman inayos ni Dustin na manatili sa kanyang mundo ng tao ang ilan sa kanyang mga tunay na banal na Diyos na alipin upang tawagan siya kaagad kapag kinakailangan. Matapos itago ang 8 alipin, ginawa niya ang Secret Reincarnation skill para maging invisible ang sarili. Ito ay hindi bababa sa pagbanggit na si Dustin ay mas mahusay sa batas ng reincarnation kaysa sa pamamahala ng mga Diyos. Kaya naman, ang Secret Reincarnation skill na pinakawalan ay medyo makapangyarihan. Walang pag-aalinlangan. Naglakad si Dustin sa kawalan at kung saan man siya dumaan. Ang kubiko na puwang sa paligid niya ay ihihiwalay ang sarili sa paligid para mas maitago si Dustin. Salamat sa batas ng reinkarnasyon. Batas ng panahon, at batas ng kalawakan na kanyang pinakawalan. Nabuo ang isang simboryo sa paligid niya at pumihil sa iba na nakikita niya gamit ang kanilang mga nilikha na pandama. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Dustin sa Divine Sword Mountain. Mahigit 10 maliliit na bundok ang nakapalibot sa isang napakalaking bundok, na lumulutang sa hangin. Saglit, nakangangalang si Dustin sa pagpapahalaga sa kahanga-hangang napakalaking bundok. Imposibleng tumingin sa malayo sa bundok sa gitna dahil natatakpan ito ng lambat na gawa sa nakasisilaw na aura ng espada. Ang mga layer ng sword aura ay kumikinang na may silver light sa hangin. Nanginginig ang bomb-alot sa katawan ni Dustin mula nang maramdaman niya ang nakakakilabot na kapangyarihan ng aura ng espada. Ang lahat ng ito ay ang sword aura at sword intent na naiwan ng lahat ng swordsman pagkatapos na umiral ang Sword Cosmos. May kasabihan pang ang bomb ulong sa Sword Cosmos tungkol dito.
Kapag ang isang swordsman na ipinanganak sa Sword Cosmos ay nagwakas, ang Sword Aura at Sword Intent na kanilang iniwan ay magtitipon sa Divine Sword Mountain kahit saan sila mamatay. Dahil dito, ang Sword Aura sa Divine Sword Mountain ay nahulog sa lahat ng Sword Aura at Sword Intent na naiwan ng mga na-swordsman mula noong sinaunang panahon. Iyon ang dahilan kung bakit ang Divine Sword Mountain ay nagsilbing espiritual na haligi ng lahat ng nagsasaka ng espada. Hindi man lang sinimulan ni On na ilarawan ang emosyon sa dibdib ni Dustin habang nakatayo siya sa harap ng Divine Sword Mountain. Pagkatapos niyang gumugol ng mahabang sandali sa paghanga sa bundok, tinahak niya ang daan patungo sa paanan ng napakagandang bundok sa gitna. Swish! 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 Habang papalapit siya, tumama sa kanya ang makapal na ulap ng aura ng espada. Napuno ng mga bitek ng itim na espasyo ang hangin habang ang aura ng espada ay madaling napunit ang kawalan. Ano ang nangyayari? Umalangaw-ngaw ang mga boses na puno ng sorpresa mula sa maliliit na bundok na nakapalibot sa napakalaking bundok. Ang mga masters na iyon ay pinakawalan ang kanilang malakas na espiritual na kahulugan at iniskan ang bawat pulgada ng espasyo kung saan naroon si Dustin. Siyempre, nakita na ni Dustin ang pagdating nito. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang mga espiritual na aura ng kaluluwa ni Master Sword at ng kanyang apat na disipulo ay lumabas mula sa kanyang katawan at binalot siya. Ang Divine Sword Mountain ay ang pinakasagradong lugar sa Sword Cosmos. Hindi lahat ay makalapit dito. Ang mga mahihinang nilalang ay hindi dapat mangarap na maging malapit dito. Hindi rin dapat ang mga tagalabas. Kung sinubukan nilang pumasok sa pamamagitan ng puwersa, mamamatay sila sa isang tibok ng puso. Siyempre alam na yon ni Dustin. Gayunpaman, minsang nagtanim si Master Sword sa Divine Sword Mountain at ang kanyang mga disipulo ay madalas na bumibisita. Sa makatuwid, hindi tatanggihan ng Divine Sword Mountain ang kanilang espiritual na mga aura ng kaluluwa. Gaya ng inaasahan. Pagkatapos niyang ilabas ang mga aura ng espiritual na kaluluwa ni Master Sword at ng kanyang mga disipulo, ang mga aura ng espada na umaatake sa kanya ay naging buntot at bumalik kung saan sila nanggaling. Pagkaraan ng ilang sandali, muling tumahimik ang buong espasyo. Whoosh! 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 Maraming figure ang sumugod sa kinaroroonan ni Dustin. Lahat sila ay mga swordsman na naglalabas ng razor-sharp sword aura. Ang kanilang mga mata ay kasing talas at ang kanilang aura ng espada ay pumailang lang sa langit. Sa isang kisap mata, itinulak ni Dustin ang secret reincarnation skill sa mga limitasyon nito. Dahil sa kanyang mataas na antas ng kasanayan, ang espasyo kung saan siya nakatayo ay ganap na nahiwalay sa kalapit na espasyo at naging isang nakahiwalay na maliit na mundo. Pagkatapos, ang batas ng reincarnation, ang batas ng panahon, at ang batas ng espasyo ay bumabalot din sa Dustin. Ilang cultivator na nagsasanay ng mga kasanayan sa espada ang lumipad lampas kay Dustin. Ngunit hindi nila siya mahanap sa kanilang espiritual na kahulugan. Maaaring katumbas ni Dustin ang isang ordinaryong namamahala na Diyos sa dagat ng Chaos. Bagaman ang mga escrimador na ito ay mga nilalang sa kataas-taasang sansinukob. Sila ay mas mahina kaysa kay Dustin. Wala akong nakuha. Baka paranoid lang tayo. Anyway, kailangan nating mag-ingat. Ang mga tao ng Blade Cosmos ay nagpadala ng kanilang mga tauhan dito at sinubukang sakupin ang Divine Sword Mountain ng maraming beses. Dahil ang malaking bilang ng mga escrimador ay walang nadiskubreng anuman sa kabila ng paghahanap ng ilang sandali. Mabilis silang bumalik sa mga bundok na kanilang binabantayan. Iyon ay isang malapit na ahit. Nakahinga ng maluwag si Dustin. Nang matiyak niyang wala na ang mga ito, nagpatuloy siya sa paglalakad at tuluyang narating ang paanan ng kahanga-hangang bundok. Nagsimula ang ilang paikot-ikot na daan sa paanan ng bundok. Parang invisible na multo. Dahan-dahang naglakad si Dustin sa isa sa mga daanan. Namumulaklak ang sakit sa kanyang balat habang patuloy na tumitama sa kanya ang matatalas na aura ng espada sa hangin. Nakapasa ako sa unang pagsusulit. May isa pang naghihintay sa akin habang mas malayo ako. Napaisip si Dustin habang nakatingin sa matayog na Divine Sword Mountain. May mga katulong sa espada sa Divine Sword Mountain.
Ang mga tagapaglingkod ng espada ay hindi mga nilalang na gawa sa laman. Infinite Sword Aura, Sword Intent, Power of Swordsmanship, and the Civilization of Swordsmanship mixed together for a very long time and eventually evolved into spirits. Iyan ang pinanggalingan ng mga lingkod ng espada. Sa madaling salita, ang Divine Sword Mountain mismo ay katulad ng isang high-grade magic treasure. Ang lingkod ng espada ay isang espiritu na ipinanganak sa Divine Sword Mountain. Mayroong 5 sword servant sa Divine Sword Mountain. Silang 5 ay karaniwang nanatili sa kanilang lugar. Kung may outsider lang sila magpapakita. Kung sa bagay, alam na ni Dustin na kailangan niyang harapin ang 5 katulong ng espada. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Saglit na napalingon si Dustin at nakita niya ang mga nagtataasang puno sa magkabilang gilid ng palikulikong kalsada patungo sa tuktok ng bundok. Bukod dito, napuno ng hangin ang mga tunog ng mga hayop at ibon. Maraming hayop at ibon ang naninirahan sa Divine Sword Mountain. Sa isang segundo, nagulat si Dustin na lahat ng mga hayop at ibon ay naglalabas ng malakas na aura ng espada. Gayunpaman, hindi nagdalawang isip si Dustin at nagpatuloy sa pag-akyat ng bundok ng mag-isa. Sa Divine Sword Mountain, ang aura ng espada ay nakabitin sa hangin na parang isang higanting fog. Habang umaakyat si Dustin, ramdam niya ang pagdiin nito sa kanya sa bawat hakbang niya. Napakakapal nito na halos wala na siyang makitang paa sa harap ng kanyang ilong. Habang mas mataas si Dustin, mas maraming pressure ang natuklasan niya. Naging mahirap maglakad ng tuwid. Biglang lumitaw sa itaas niya ang isang payat. Matandang nakaputi, nahamarang sa daanan. Malamig niyang tinitigan si Dustin at dahan-dahang sinabi sa nangingibabaw na boses. Young man, please wait. Ito ang lingkod ng espada. Napaisip si Dustin habang nanginginig ang kanyang panga. Tamang-tama, lumitaw ang katulong ng espada gaya ng inaasahan niya. Ang matandang nakaputi ay nakatayong tuwid at matigas na parang espada. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng 2 sinag ng liwanag ng espada. Nalubhang nakakatakot, mukha siyang marangal at walang malasakit. Sir, magalang na yumuko si Dustin sa matanda. Kasabay nito, inilabas niya ang mga aura ng mga kaluluwa ni Master Sword at ng kanyang 4 na disipulo. Inikat nila si Dustin bago sila nag-condensed at naging 5 figures. Nakatayo sila sa magkabilang gilid niya. Sinadya silang ipinakita ni Dustin. Sinabi sa kanya iyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa Ice Sword World. Makakatulong ito sa kanya kung makakaharap niya ang mga tagapaglingkod ng espada. Nang makita ng matanda ang mga figure ni Master Sword at ng kanyang 4 na disipulo, agad na lamambat ang kanyang mukha. Pagbati, mga ginoo. Pagkatapos ay isa-isang yumuko siya sa mga figure. Gayunpaman, ang mga aura ng paglilipat ng kaluluwa ni Master Sword at ng kanyang 4 na disipulo ay masyadong mahina para tumugon sa kanya. Pagkatapos ay inilipat ng matanda ang kanyang tingin kay Dustin. Umiling. At mariing sinabi, Binata, hindi ka isang nilalang ng ating cosmos. Dahil kaibigan ka ng mga matatandang ito, hindi ko nagagawing mahirap para sa iyo. Ngunit kailangan mong bumalik sa bundok. Hindi ka makakapunta dito. Napailing si Dustin. Sir, sinabihan akong pumunta dito. Sana mapatawad mo ako at payagan mo akong makapasa. Sagot ni Dustin. Bata, huwag ka nang magsalita pa. Kung gusto mong umakyat sa tuktok ng Divine Sword Mountain, dapat mong matugunan ang 2 kinakailangan. Una, dapat kang maging isang cultivator ng espada. At pangalawa, dapat kang maging isang nilalang ng Sword Cosmos. Sagot ng matanda habang umiiling. Ayaw gumawa ng exception para kay Dustin. Sir, isa akong Sword Cultivator. At kahit na hindi ako katutubong nilalang ng Sword Cosmos, ang eskrima na sinasanay ko ay nanggagaling dito. Sinubukan muli ni Dustin. Boom! 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 Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang maliwanag na lumilipad na espada ang bumaril sa kanyang bibig at lumipad ng paikot-ikot sa hangin sa itaas niya. Tama ka. Galing nga ito sa Sword Cosmos. Sabi ng matanda sabay tango. Okay. Gusto ko pang makakita. Tandaan.
Magagamit mo lang ang espada ng Sword Cosmos laban sa akin. Idinagdag niya. Sige. Madiin na tumango si Dustin. Sa katunayan, sinabi na ng nasa katanghaliang gulang na si Dustin na makakaharap niya ang balakid na ito. Ang lingkod ng espada ay ang espiritu ng Divine Sword Mountain. Ang Divine Sword Mountain ay kinatawan ng swordsmanship sa lahat ng dako. Sa makatuwid, ang mga tagapaglingkod ng espada sa Divine Sword Mountain ay ang mga tagapag-alaga ng swordsmanship. Tanging makapangyarihang mga eskrimador lamang ang kwalipikadong umakyat sa Divine Sword Mountain. Ang mahihina ay hindi sapat na kwalipikado upang tumayo doon. Kung nais ng isa na umakyat sa bundok, kailangan niyang makapasa sa pagsubok ng mga tagapaglingkod ng espada. Dahil alam nito, naghahanda na si Dustin para sa pagsusulit na ito. Swish! 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 Ikinaway ng matanda ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang malakas na aura ng espada ay umaalingaw-ngaw at gamulong pasulong. Ilang sandali pa, ang aura ng espada ay namuo at naging isang matalim na espada na kasing kapal ng daliri ng isang nasa hustong gulang at dahan-daang hamampes kay Dustin. Bagamat napakaliit nito, ang napakalaking sword intent na pinakawalan nito ay nagpaputi ng mukha ni Dustin. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin, bumulwak din sa katawan ang sword aura na ginawa niya sa buong buhay niya. Dahilan para matakpan ng sword aura ang kanyang katawan. Ngayon, mukha siyang kumikinang na hedgehog. Shoop! Lumipad ang maliwanag na lumilipad na espada upang salubungin ang katulong ng espada. Ang lumilipad na espada ni Dustin ay napakaliwanag kung kaya't ang isang tao ay kailangang pansamantalang protektahan ang kanyang mga mata kung siya ay naruroon. Ang napakalakas na mga alon ng enerhiya ay gumawa ng isang malakas na ingay at pagkatapos ay naging isang malawak na dagat ng enerhiya. Ang espada ng katulong ng espada ay nanatiling matatag. Lumalangoy patungo sa Dustin na parang isang maliit na isda. Flang! 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 Nagtama ang dalawang espada. Paglikha ng malakas na tunog. Ito ay isang purong kompetisyon ng espada. Nang walang anumang ibang enerhiya o lihim na kasanayan na kasangkot. Habang naglalaban ang dalawang partido. Ang walang katapusang sword aura sa Divine Sword Mountain ay kumalat palabas. Nanginginig ang hangin at lumilikha ng mga ripple. Hindi ito naalarma ni Dustin. Kapag nagsimula na silang mag-away, siguradong mag-i-engage sila. Gayunpaman, narinig ng mga tao ng apat na pangunahing puwersa na nakatalaga sa mga banal na bundok sa paligid ng Divine Sword Mountain ang kaguluhan. Damn it, may pumasok sa Divine Sword Mountain. Tere na at tingnan natin kung ano ang nangyayari. Maraming tao ang tumakbo patungo sa gulo. Handang hulihin kung sino man ito. Binata, hindi sapat ang iyong pagiging espada. Totoong magaling ka sa espada. At ligtas na sabihin na hindi ka kayang talunin ng maraming magsasaka ng espada. Pero masyadong agresibo at matalas ang talino mo. Yun ang pagkukulang niya. Sa tunay na perpektong larangan ng swordsmanship, dapat kontrolin ng isa ang kanyang espada mula sa puso sa isang nababaluktot at matatag na paraan. Mababaw, matalas, at hindi sapat ang iyong talam sa espada. Wala ka pang perpektong kontrol dito. Hindi mo ba nakikita? Naalarma mo ang napakaraming nilalang sa isang galaw. Paliwanag ng katulong ng espada. Sir, ikaw ay isang dalubhasa sa espada. Wala akong tao sa harapan mo. Nahihiyang sabi ni Dustin sabay bagsak ng balikat. Pwede ka nang umalis. Hindi ka nilalang ng Sword Cosmos at masyadong mababaw ang swordsmanship mo. Ang hula ko ay malamang na masyado kang sabik na sumulong at hindi mo pinahusay ang bawat hakbang ng paraan. Sa ngayon, hindi ka kwalipikadong pumunta pa sa Divine Sword Mountain. Sabi ng matanda habang winawagayway ang kamay. Tinatanggihan ang pagpasok ni Dustin. Sir, salamat sa payo mo. Babalik ako ulit. Kailangan kong umakyat sa Divine Sword Mountain. Magalang na yumuko si Dustin sa matanda bago ito tumalikod at umalis. Bueno, kahit na mayroon siyang ilang mga pagkukulang sa kanyang base sa paglilinang ng espada. Mayroon siyang malakas na kalooban na naaayon sa tunay na kahulugan ng espada. Napatingin ang sword servant kay Dustin habang umaatres ito at tumango.
Pagkatapos ay umikot ang kanyang katawan bago naging mga agos ng matalas na aura ng espada. Naglakad si Dustin sa isang kalsada sa bundok papunta sa paanan ng bundok. Sa ngayon, ang mga grupo ng mga nilalang ay nakarating na sa paanan ng Divine Sword Mountain at hinaharangan ang kanyang daan. Out of options, ginamit ni Dustin ang Secret Reincarnation skill para itago ang sarili. Ngayon lang, nakakita ako ng away sa Divine Sword Mountain. Baka may pumasok. Sa tingin mo ba may nakapasok sa Blade Cosmos? Mag-ingat kayong lahat. Hindi natin hahayaang tumakas sa atin ang mananakop. Sigaw ng mga tao ng apat na pangunahing puwersa ng Sword Cosmos. Para mas maitago ang sarili, ginamit ni Dustin ang Secret Reincarnation skill upang pagsamahin ang batas ng reincarnation, batas ng panahon, at batas ng espasyo. Ngayon, ang mga namumunong Diyos lamang ay maaaring makadama ng kanyang pag-aral. Itinago niya ang kanyang aura. Maingat na lumakad sa mga tao ng apat na pangunahing puwersa. At sa wakas ay dumistansya siya mula sa Divine Sword Mountain. May mali, isumbong mo agad sa superior. Mahigit sa 100 semi-governing gods ang nagtipon sa paanan ng Divine Sword Mountain upang makipagpalitan ng opinyon at hanapin ang nanghihimasok. Kanina lang, may nakita akong sword servant sa taas. Kung nandoon siya, magtatrabaho iyon na dapat may taong papasok sa Divine Sword Mountain. Ngunit ang taong ito ay dapat na masyadong makapangyarihan upang madama natin sa ating kasalukuyang lakas. Sabi ng isa sa mga semi-governing gods. Tama iyan. Ngayon lang, naramdaman ko ang sword aura ng Divine Sword Mountain na umaalon at nakita kong nanginginig ito sa hangin. Dapat may tao sa taas. Idinagdag ng isa pang semi-governing god. Ang isang kakilakilabot na pag-aral na hindi natin maisip ay pumasok sa Divine Sword Mountain. Hindi kaya. Nasa taas ang mga tao ng Blade Cosmos. Ay nako, hindi natin pwedeng baliwalain ito. Hula ng isang semi-governing na Diyos habang nababalot ng gulat ang kanyang mukha. Aakyat tayo ng bundok at tingnan natin. Iminungkahi ng isang semi-governing na Diyos. Nang walang karagdagang talakayan. Lahat sila ay nagsimulang umakyat sa Divine Sword Mountain. Lahat sila ay dalubhasa sa espada. At dito sila ipinanganak at lumaki. 2/3. Kaya ang Divine Sword Mountain ay hindi magpapakawala ng sword pressure sa kanila. Bagamat ang mga Diyos na ito sa kalahating namamahala ay mas mahina kaysa kay Dustin. Madali nilang maakyat ang Divine Sword Mountain. Gayunpaman, gumugol sila ng oras sa paghahanap sa bawat pulgada ng bundok at umakyat na walang dala. Kailangan talaga nating isumbong ito sa superior. Ang mga Diyos na kalahating namamahala mula sa apat na pangunahing puwersa ay agad itong iniulat sa kanilang mga pinuno. Sa oras na ito, malayo na si Dustin sa Divine Sword Mountain. Kaya ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ko maabot ang tuktok ng bundok ay na ang sword servant ay naisip na ang aking swordsmanship ay may depekto. Kung susuriin, tama ang sinabi niya. Nagsasanay ako gamit ang mga espada para lamang sa mabilis na tagumpay. Masyado akong naiinip, at masyadong showy ang mga kakayahan ko. Ang aking puso sa pagsasanay ng espada ay hindi sapat na binuo. Kahit malakas ako, sa mata ng katulong na iyon. Ang pagiging agresibo at matalas ay hindi tunay na kahulugan ng swordsmanship. Sa pag-iisip sa sinabi ng sword servant sa Divine Sword Mountain. Napagtanto ni Dustin na marami siyang dapat ayusin bago siya muling sumubok. Mukhang kung gusto kong umakyat sa Divine Sword Mountain. Kailangan kong itama ang mga pagkukulang ko sa swordsmanship para makuha ang approval ng sword servant na iyon. Napaisip si Dustin sa sarili. Wala akong masyadong oras. 3 buwan na lang ang mayroon ako. Pagkatapos ay babalik si Ronnie sa Sea of Chaos at kailangan kong bumalik. Posible bang ma-update ko ang aking pagiging espada sa loob lamang ng 3 buwan? Kumunat ang noo ni Dustin. Anong gagawin ko? Linangin ko ba ang aking pagiging espada sa pag-iisa? Tanong ni Dustin sa sarili. Sa isang malayong sulok ng Divine Sword World. Nakakrus ang paa ni Dustin. Iniisip ang susunod na hakbang. Ngunit siya ay patuloy na nagkukulang ng mga ideya. Pakiramdam niya ay nawawala.
Ipinatawag niya ang 8 alipin na nahuli niya sa Sword Cosmos. Guro, masunaring yumuko ang 8 lalaki kay Dustin. Mayroon bang anumang lugar o paraan sa Sword Cosmos na maaaring mapabuti ang puso ng swordsmanship? Tanong ni Dustin sa kanila. Pagbutihin ang puso ng swordsmanship. Wala sa kanila ang mukhang nakakaalam kung ano ang tinutukoy niya. Ang aking swordsmanship ay masyadong mapusok. Kailangan kong pagbutihin ito sa bagay na ito. Paliwanag ni Dustin. Natutuwa siyang magkaroon ng mga aliping ito. Kung hindi, hindi niya ito malalaman sa kanyang sarili. Master, pag-isipan natin ito. Ngayon ay naunawaan na ng 8 lalaki ang ibig sabihin ni Dustin. Ngunit hindi nila naisip ang tungkol dito. Guro, ang pinakamagandang lugar para magsanay ng swordsmanship ay ang Divine Sword Mountain. Ang Divine Sword Mountain ay ang core ng Sword Cosmos at ang espiritual na suporta ng lahat ng swordsman. Kung may mag-practice doon, malaki ang pakinabang nila. Mungkahi ng isa sa mga lalaki. Hindi talaga ako makapag-ensayo sa Divine Sword Mountain. Ang pamamaraang ito ay hindi gumagana para sa akin. Sagot ni Dustin. Master, tama ka. Hindi madaling makapasok sa Divine Sword Mountain. Muling nag-isip ng matagal ang 8 lalaki. Master, may ideya ako. Sa tingin ko ay maaaring gumana ito. Mungkahi ng isa sa mga lalaki. Binasag ang katahimikan. Sabihin mo sa akin. Binigyan siya ni Dustin ng buong atensyon. Ang 10 Sword Shrine ay magandang lugar din para sa paglinang ng swordsmanship sa ating Sword Cosmos. Ang mga dambana na ito ay ang mga liblib na lugar ng paglilinang na ginamit ng 10 mahusay na mga espada mula noong sinaunang panahon. Pagkatapos nilang mamatay, itinatag ng kanilang mga inapo ang 10 dambana na ito para sa pang-alaala. Ang 10 dambana ng espada ay naglalaman ng aura ng espada at layunin ng espada ng 10 master. Kaya noong nakaraan, maraming nagsasaka ng espada ang pumunta din doon para sa pagtatanim. Detalyadong paliwanag ng lalaki. Guro, kung gusto mong pagbutihin ang iyong puso sa pagiging espada, maaari kang pumunta sa 10 dambana ng espada upang magsanay. Sinasabi na lahat sila ay kinikilala bilang nangungunang 10 eskrimador noong unang panahon. At ang kanilang mga lakas ay napakalaki. Dagdag pa ng lalaki. Okay. Pagkatapos ay humantong sa daan patungo sa 10 dambana ng espada. Tumayo si Dustin at hinintay silang makagalaw. Pero hindi. Guro, may isang bagay na hindi mo alam. Ang mga mundo kung saan matatagpuan ang 10 dambana ng espada ay kinuha sa hukbo ng Blade Cosmos. Hindi ka nila papalampasin. At delikado. Napabuntong hininga ang lalaki. Oh, nag-alinlangan si Dustin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya. Nanggalit ang kanyang mga ngipin at binibigkas. Pumunta tayo sa 10 dambana ng espada. Bilang isang tagalabas, ang mga tao ng Sword Cosmos at ang mga tao ng Blade Cosmos ay pareho kay Dustin. Ngayong nakapasok na siya sa Sword Cosmos, ang pagpasok sa teritoryo ng Blade Cosmos ay hindi rin magkakaroon ng anumang pagkakaiba sa kanya. Master, mag-isip ng 2 beses bago gawin ang desisyon na ito. Kumilos ang 8 lalaki para pigilan siya ngunit ipinagkibit balikat niya ang mga ito. Nakapagdesisyon na ako. Malakas ako. Paprotektahan kita. Confident na sabi ni Dustin. Guro, hindi kami nag-aalala sa sarili namin. Nag-aalala kami sa iyong kaligtasan. Paprotektahan ka namin kahit na isakripisyo ang sarili namin. Nagmamadaling sagot ng 8 lalaki. Terena, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ako. Ligtas na sundin ako. Nakangiting sabi ni Dustin. Oo, Master. Nang makitang nakapagdesisyon na si Dustin, tumigil ang 8 lalaki sa pagsisikap na akitin siya. Guro, ang lugar na nasa ilalim ng kontrol ng Blade Cosmos ay palaging binabantayan ng husto. Kailangan nating humanap ng paraan para makalusot. Mungkahi ng isa sa mga lalaki. Hindi na kailangan yan. Maglakad na lang tayo. Ang kumpiyansa na hawak niya ay punong-puno na halos malaglag na ito. Walang pag-aalinlangan na tumango. Inakay ng 8 alipin si Dustin patungo sa 10 dambana ng espada. Guro,
Mayroong higit sa 10,000 bituin at mundo na maaaring tuklasin sa ating Sword Cosmos. Kami at ang mga tao ng Blade Cosmos ay nakikibahagi sa teritoryo ng Sword Cosmos. Ang 10 dambana ng espada ay matatagpuan sa teritoryo sa ilalim ng kontrol ng Blade Cosmos. Naging maingat sila sa pagpili nito bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ang 10 shrine ng espada ay ang pinakasikat na sagradong lugar sa Sword Cosmos sa tabi ng Divine Sword Mountain. Nais ng mga tropa ng Blade Cosmos na sakupin ang lahat ng ating mga sagradong lugar upang tayo ay madismaya. Sa simula ng digmaan, sila sa pagkuha ng 10 dambana ng espada. Nang makuha na nila ang mga ito, sinimulan nilang labanan ang ating hukbo sa ibabaw ng Divine Sword Mountain. Sa kabutihang palad, sinubukan namin ang aming makakaya upang protektahan ang Divine Sword Mountain kaya hindi nila nakuha ang gusto nila. Paliwanag ng isang malakas na lalaki kay Dustin. Oh, nakikita ko. Tumango si Dustin sa kanya. Pagkatapos ay huminto sa paglalakad ang malakas na lalaki. Guro, ang Genuine Sword World ay naroon. Mayroong isang dambana ng espada sa loob nito. Sabi niya kay Dustin sabay turo sa space sa harap nila. Noted. Well, magsisimula tayo dito at tingnan kung paano ito mangyayari. Sabi ni Dustin. Habang nag-uusap sila, may nakitang grupo ng mga nilalang sa labas ng Genuine Sword World. Mukhang nagpapatrol sila, gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ini-teleport ni Dustin ang 8 lalaki sa kanyang mundo ng mga tao. Pagkatapos ay ginamit niya ang Secret Reincarnation skill para burahin ang mga bakas ng kanyang pisikal na katawan at maging invisible. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Sa sandaling malapit na siya, nagsagawa siya ng isang kapangyarihang kasanayan at pinutol ang espasyo kung nasaan ang club. Nagulat silang lahat nang makita si Dustin. Ah, sino ka? Bulalas ng isa na nakanganga kay Dustin. Ang pinakamalakas na nilalang sa grupo ay isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Larong pambata para kay Dustin ang pakikitungo sa kanila. Walang sabi-sabi. Itinuon ni Dustin ang kanyang isip. Whoosh! 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 Ang mga pulang string ay umuulan sa mga miyembro ng club. Ah! Bilang tugon, naglabas ng nakakasilaw na blade aura ang mga nilalang. Bahagyang nagpumigla si Dustin para paikop sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga nilalang mula sa kataas-taasang universo ay nag-ipon ng isang maliit na halaga ng mahusay na puwersa ng cosmos sa panahon ng kanilang paglilinang. Dahil dito, naging iba sila at mas mahirap pakitunguhan kaysa sa mga nilalang sa Sea of Chaos. Habang nagpupumiglas ang grupo ng mga nilalang, pinakawalan nila ang napakalaking puwersa ng cosmos na naging sanhi ng pagkaputol ng marami sa mga pulang string. Gayunpaman, ang pakiramdam na ni Dustin ay napakalakas at, gayon din ang husay ng puppet strings na kanyang pinakawalan. Walang paraan ang grupo na makakalaban sa pag-atake. Makalipas ang halos 1 minuto, lahat ng nilalang ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Guru, 12 ng mga nagsasaka ng talam ang tumayo sa harap ni Dustin at yumuko sa kanya. Dalhin mo ako sa tunay na Sword World. Utos ni Dustin. Nasa, ang pinuno ng pangkat, na isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos, ay tumugon ng may paggalang. Pero Master, mas mabuting magkunwari kang Blade Cultivator. Kung hindi, mahihirapan kang makapasok sa loob. Payo ng team leader. Hindi. Ako ay magiging invisible at susundan kita sa mundo. Sabi ni Dustin. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at inactivate ang Secret Reincarnation skill. Bilang karagdagan, inilabas niya ang batas ng reinkarnasyon, ang batas ng panahon, at ang batas ng espasyo at binalot ang kanyang sarili sa mga ito. Kapag siya ay tapos na, walang makakakita ng bakas sa kanya. Tara na, umabot sa tenga nila ang walang katawan na boses ni Dustin. Ngunit wala silang makita. Master, kahanga-hanga ka. Ilang mahinang palakpakan ang pumutok. Cut the crap and lead the way. Utos ni Dustin. Opo, Ginoo. Agad namang tumango ang pinuno ng pangkat. Walang pag-aalinlangan. Pinangunahan ng patrol team si Dustin sa pasukan ng Genuine Sword World. Ang gateway sa mundo ay isang teleportation array.
Kung gusto ng isa na pumasok sa mundo, kailangan nilang i-activate ang magic array na ito. Iyon ang dahilan kung bakit ginawang alipin ni Dustin ang pangkat ng patrol. Kailangan niya ang mga ito para gumana ang array. Nang makalapit na sila sa teleportation array, bumungad sa kanila ang isang matangkad at matipunong lalaki. Bakit ang aga mo bumalik? Natapos mo na ba ang gawain mo? Tanong niya sa mapagpalang tono. Ang matipunong lalaki ay may dalang machete sa kanyang likod. At ang talam na aura na kanyang ibinubuga ay lumangoy sa paligid niya, na nagdulot ng isang umuusbong na tunog. Isa siyang tunay na premium grade na divine god kaya ang blade aura na inilabas niya ay napakalakas. Nanginig ang mga patrol team nang makita siya. Pagbati, Ginoo. Nagmamadaling bati nila habang nakayuko sa kanya. Of course, they put on the act to make him believe their loyalty. Dahil naging alipin sila ni Dustin. Igagalang na lang nila si Dustin. Sir, natapos na po namin ang aming misyon. Sagot ng team leader. Humph! Kapag nalaman kong nag-slash off ka, papatayin kita. You are nobody's and no one would care. Tandaan, ito ang Sword Cosmos. Nasa teritoryo tayo ng ating kalaban. Kaya dapat tayong mag-ingat. Nalaman ko na hindi mo sineseryoso ang iyong trabaho. Ikinahihiya mo ang aming Blade Cosmos. Ungol ng matipunong lalaki. Habang nagsasalita siya, isang blade aura na kasing laki ng pinto ang bumulwak sa kanyang katawan. Naglaslas ito sa hangin. Dahilan para gumuho ang espasyo. Gumapang ang umuusok na usok mula sa lugar. Sa isang kisap mata, ang koponan ay napapalibutan ng isang malaking bilang ng makapal na blade aura at masyadong natatakot na kumilos. Sir, patawarin niyo po kami. Hindi po kami nagpahuli. Pakiusap ng mga miyembro ng patrol team. Ano ang lahat ng ito? May hinala ba siya sa sitwasyon? Takang tanong ni Dustin. Kung ganoon, bugbugin ko hanggang mamatay ang matipunong lalaki at aalis dito. I will visit this place again when I have the chance. Plano niya sa isip. Master, huwag kang mag-alala. Gusto niya tayong i-blackmail. Marami itong nangyayari. Hindi mapayapa ang ating mundo. Lahat ng sumali sa hukbo ay nagsisikap na kumita ng dagdag na pera. Sabi ng isa sa mga alipin ni Dustin sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan na kahulugan. Nakita ko, I'll give him some gifts para papasukin niya kami. Kailangan nating maging low profile. Ayokong magkaroon ng gulo, sabi ni Dustin. Pagkatapos ay naglabas siya ng malaking bilang ng mga kayamanan at ibinigay sa pinuno ng pangkat. Dahan-dahang naglakad ang pinuno ng pangkat patungo sa matipunong lalaki. Sir, ito ay isang maliit na regalo para sa iyo. Gusto kunin ito. Papuri ng pinuno ng pangkat habang palihim niyang idiniin ang mga kayamanan sa kamay ng kanyang superior. Sige, pwede kang pumasok sa loob. Gawin mo lang ang trabaho mo at huwag kang magpapabaya sa susunod. Sabi ng matipunong lalaki. Nawala ang galit sa mukha niya. Mukhang maganda ang mood niya sa suhol kahit hindi niya sabihin.